Hello sa inyong lahat. Welcome sa ating kwentuhan. Sabi ng tatay ko, gusto niya raw pumunta sa syudad para tumira ng matagal-tagal. Pero pagkasundo ko sa kanya sa terminal, nakita kong nakabuntot sa likuran niya ang madrasta ko at ang tatlo niyang malalaking anak na lalaki, hila-hila ang 6 na malalaking maleta. Walang pag-aalinlangan, umikot ako at umalis. Ako nga pala si Joy, 32 at taong gulang. Isang department manager sa isang malaking BPO company dito sa Metro Manila. Galing ako sa isang maliit na munisipalidad sa probinsya ng Quezon. Maagang pumanaw ang nanay ko. Namatay siya sa sakit noong 10 taong gulang pa lang ako. Kinalaunan, sa tulong ng mga reto ng kakilala, muling nag-asawa ang tatay kong si Mang Jun. Napangasawa niya si Aling Tessie, na taga-kabilang barangay siya ang naging madrasta ko. May dala siyang 3 anak na lalaki mula sa unang asawa. Ang panganay na si Kuya Boyet ay mas matanda sa akin ng 3 taon. Si Kiko, at ang bunso na sinanding na mas bata sa akin ng 1 taon. Tita ang tawag ko kay Tessie. 20 taon na ang lumipas. Hindi ko na iyon nabago. Hindi dahil sa wala akong galang, kundi dahil hindi niya ako binigyan ng pagkakataong ituring siyang nanay. Mula pagkabata, ang mga pinakamagandang bagay sa bahay ay laging napupunta muna sa 3 lalaki. Kung ano ang matira, doon lang aabot sa akin. Sa hapagkainan, sila ang unang sumusubo. Sa pagbili ng damit, sila ang unang pumipili ng disenyo. Kahit ang naipong pang tuition na tinabi ng tatay ko para sa akin, kinuha ni Tessie para ibayad sa entrance fee sa isang sikat na eskwelahan para kay Boyet. Masyadong mabait at sunod-sunuran ang tatay ko buong buhay niya. Nagtrabaho siya sa isang kiskisa ng palay hanggang sa magsara ito, tapos naging security guard. At kung ano-anong mabibigat na trabaho gaya ng kargador ang pinasok niya. Hindi naman sa hindi niya ako mahal, kundi masyado siyang duwag, at walang boses sa harap ni Tessie. Tuwing gusto kong maglabas ng sama ng loob sa kanya, yuyuko lang siya, hihit-hit ng yosi, at pagkatapos ng mahabang katahimikan ay sasabihin, "Joy, anak, pamilya tayo. Iisang pamilya tayo." Nung taong nakapasa ako sa college, harapan akong sinabihan ni Tessie sa harap ng tatay ko, para saan pat mag-aaral ng matagal ang babae. Sa huli, mag-aasawa lang din yan at mapupunta sa ibang pamilya. Si Boyet at ang mga kapatid niya ang mag-aalaga at magpapalibing sa'yo pagtanda mo. Matagal bago nakasagot ang tatay ko. At ang nasabi lang niya, mataas ang mga grades ni Joy. Hayaan na natin siyang mag-aral. Ang ending, ang tuition ko ay galing sa sarili kong pawis. Nag-serve ako sa isang karinderya ng 2 buwan tuwing bakasyon para mag-ipon. Dinagdagan ko pa ng in-apply kong student loan para lang makaraos. Sa 4 na taon ko sa college, iilang beses lang akong umuwi. Hindi dahil hindi ko namimiss ang tatay ko, kundi ayokong bumalik sa bahay na sumasakal sa akin. Pagka-graduate ko, nagpaiwan ako sa Metro Manila para magtrabaho. Mula sa pangungupahan hanggang sa pagbili ng sariling bahay, mula sa pagiging rank and file employee hanggang sa maging manager, lahat ng hakbang na iyon, sariling kayod ko. Last year, kumuha ako ng isang 3-bedroom condo unit sa Quezon City. Kahit may 30 taong hulugan sa pag-IBEG, at least may sarili na akong pugad sa syudad na ito. Nung mabalitaan ng tatay ko na bumili ako ng bahay, nanginginig ang boses niya sa tuwa sa telepono. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Mabuti, mabuti." Asensado na si Joy, anak. Pero kinabukasan, tumawag agad si Tessie. Paimbabaw ang mga tanong niya kung gaano kalaki ang kondo, kung may bakanteng kwarto ba. Sabi niya, nasa labas daw nagtatrabaho sina Boyet. At pag-uwi nila tuwing Pasko ay masikip na sa probinsya. Hindi ko sinakyan ang mga parinig niya. Sinabi ko lang na maliit ang kondo at masikip kahit ako lang mag-isa. Noong nakaraang buwan, bigla akong tinawagan ng tatay ko. Nag-aalangan siyang magsabi na gusto niya raw pumunta sa syudad at tumira sa akin ng ilang araw. Tinanong ko kung may problema ba sa bahay. Wala naman daw. Tumatanda na lang daw siya at gusto niyang mag-relax at magbakasyon kasama ang anak niya. Nalambot ang puso ko. At naiyak ako ng palihim. 63 anyos na ang tatay ko. 2 taon na ang nakakalipas nang madiagnose siya ng high blood pressure at last year, inatake siya ng slip disc. Sa probinsya, walang pakialam si Tessie sa kanya dahil busy siya sa pag-aalaga ng mga apo niya mula sa 3 anak niya. Swerte na nga kung mabigyan siya ng mainit na pagkain. Pumayag ako agad. Sabi ko, kahit kailan pwede siyang pumunta at kahit gaano katagal pwede siyang tumira. Tumawa na parang bata ang tatay ko. Sa kabilang linya, sabi niya, ibebenta lang daw niya ang mga inaalaga ang manok.
mag-iimpake, at luluwas na. Nag-half-day leave ako nung Biyernes ng hapon. Nilinis kong maigi ang maliit na guest room. Bumili ako ng bagong bedsheet at kumot. Pinuno ko ng groceries ang refrigerator. Hapon na iyon, 30 minutes early akong dumating sa PITX bus terminal. Nakatiyad ako habang naghihintay sa arrival area, nakatingin sa screen na dumating na ang bus niya. Nilalabo ko ang paningin ko sa dami ng tao para hanapin siya. At nakita ko siya. Suot ng tatay ko ang isang kupas na gray na jacket. Mas maputi na ang buhok niya kaysa last year. Hila-hila niya ang isang maleta palabas. Akmang kakaway na sana ako at tatawagin siya nang bigla kong makita na may nakabuntot sa kanyang ilang tao. Nakasuot si Tessie ng matingkad na pulang jacket. May hila-hilang 2 maleta. Sa tabi niya, ang 3 niyang anak, Boyet, Kiko, at Nanding. Kumpleto sila. Bawat isa sa kanila ay may bitbit na maleta. At ang bunsong si Nanding, may buhat pang 2 malalaking sako sa balikat. Binilang ko ng mabilis. 6 na maleta at 3 malalaking sako. Parang sumabog ang utak ko. Nakita ako ng tatay ko at nakangiting kumaway sa akin. Nakatingin ako sa mahabang pila ng mga tao sa likod niya at napako ang mga paa ko sa lupa. Mabilis na lumapit si Tessie. Nakaplaster ang ngiti sa mukha. Joy anak, long time no see. Lalo kang gumaganda ah. Nabalitaan naming nakabili ka ng malaking bahay sa syudad. Kaya heto ang pamilya natin. Pinuntahan ka para maging masaya ang bahay mo. Lumapit din si Boyet. May hawak na yosi. Tol, sakto walang ginagawa kaming magkakapatid ngayon, kaya makikitira muna kami sayo ng ilang araw. Tiningnan ko silang 5 mag-anak na nakatayo sa harap ko. Ang tatay ko, nasa pinakalikod, nakayuko na parang batang may nagawang kasalanan. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Hindi ito gustong tumira ng tatay ko ng ilang araw. Sila ang may gustong lumipat at makibahay sa akin, baka nga for good pa. Ano bang laman ng 6 na maleta at 3 sako na yon? Baka pati mga kutson at kumot nila sa probinsya, dinala na. Wala akong sinabi. Tumalikod ako at naglakad papunta sa parking lot. Sa likod ko sumisigaw si Tessie, Joy, bakit ang bilis mong maglakad? Hintayin mo kami. Binuksan ko ang pinto ng silver kong sedan. Maliit lang ang trunk ko, ni 2 maleta hindi magkakasya. Lumingon ako, hila-hila pa rin nilang 5 ang mga gamit nila, humahangos at pinagpapawisan habang naglalakad palabas. Nasa pinakahuli ang tatay ko, iika-ika ang lakad. Nang makalapit sila, binuksan ko lang ang pinto ng shotgun seat. Tay, sakay. Natigilan si Tessie ng 1 segundo, tapos hinawakan ang pinto sa likod. Joy, usog ka ng konti. Ilalagay muna namin tong mga gamit. Pinigilan ko ang kamay niya at idiniin ang pinto para hindi niya mabuksan. Tita, maliit ang sasakyan, hindi kasya ang maraming tao, at lalong hindi kasya ang ganyang karaming gamit. Tiningnan ko siya sa mata, malamig ang boses ko. Ang sabi ng tatay ko, siya ang titira. Ang tatay ko lang ang sinusundo ko. Kung gusto niyo pumasok sa syudad, sumakay kayo ng bus. Mag-taxi kayo, wala akong pakialam. Tinapon ni Boyet ang sigarilyo niya sa sahig. Joy, anong ibig mong sabihin? Sino ba ang nag-alaga sa tatay mo sa probinsya sa mga lumipas na taon? Ngayong matigas na ang pakpak mo, hindi mo na kami kilala? Hindi ko man lang siya tiningnan. Humarap ako sa tatay ko. Tay, sasakay ka ba o hindi? Kung hindi, aalis na ako. Nanginig ang mga labi ng tatay ko. Tumingin siya kay Tessie, tapos tumingin sa akin. Tinulak siya ni Tessie June. Pinapalayas tayo ng anak mo oh. Magsalita ka nga. Pumasok ako sa sasakyan at pinaandar ang makina. Joy anak! Sigaw ng tatay ko. Puno ng pagmamakaawa ang boses niya. Tiningnan ko siya. Naka-half open ang bintana. Sabi ko, Tay, bibilang ako ng 3. 1, 2. Hila ang kanyang maliit na bag. Binuksan ng tatay ko ang pinto sa unahan at sumakay. Apak agad ako sa silinyador. At mabilis na umarangkada ang sasakyan sa harap nilang 4. Sa rear view mirror, nakita ko si Tessie na nakatayo sa hangin. Nagmumura. Si Boyet, nakataas ang middle finger sa likod ng kotse ko. Sina Kiko at Nanding, nakatunganga sa kalsada kasama ang mga sako na parang mga basurang iniwan sa gilid ng daan. Walang emosyon akong nakatingin sa unahan, inalis ko na ang paningin ko sa salamin. Ang tatay ko sa tabi ko, magkahawak ang 2 kamay sa ibabaw ng tuhod, walang kibo buong biyahe.
Inuwi ko siya sa kondo. Pinagpaligo ko siya, pinagbihis, at ipinagluto ng mainit na arroz caldo. Hawak niya ang mangkok at kutsara. Matagal na hinahalo, pero halos hindi kumakain. Joy anak. Ayo. Sa wakas ay nagsalita siya. Basag ang boses. Saan kaya titira ang tita mo at mga kapatid mo ngayon? Ibinaba ko ang baso ko at tiningnan siya. Tay, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Mamamasyal lang ba talaga sila? O balak nilang makitira ng matagal? Gumambang ang labi ng tatay ko, pero walang lumabas na salita. Tumayo ako para ligpitin ang pinagkainan. Sa may pinto ng kusina, lumingon ako sa kanya. Tay, tandaan mo to. Ang bahay na to, nakapangalan kay Joy. Ako ang nagbabayad ng buwanang hulog. Kung sino ang pwedeng tumira at hindi pwedeng tumira, ako ang masusunod. Kinagabihan, inihiga ko ang tatay ko sa guest room. Nahiga naman ako sa kwarto ko, matagal na nakatitig sa kisame. Nagpa-flashback sa utak ko ang eksena sa terminal. Ang 6 na maleta, 3 sako, at ang 4 na taong nakatayo sa harap ko. Bumiling ako. Biglang umilaw ang cellphone ko. Message galing kay Kiko sa Facebook Messenger. Isang linya lang. Joy, humanda ka. Hindi ako nag-reply. Tinusob ko ang phone ko at pumikit. Kinabukasan, nagising ako dahil sa ingay ng doorbell. Suot ang pajama, binuksan ko ang pinto. Nakatayo sa labas si Tessie, Boyet, Kiko, Nanding, pati na rin ang asawa ni Boyet at 2 nilang anak. Nakapaskil ang pekeng ngiti sa kulubot na mukha ni Tessie. Joy anak, kagabi, naghanap kami ng murang motel para mairaos ang gabi. Sabi ng kuya mo, nandito ka daw banda sa QC, kaya maaga naming hinanap. Tingnan mo, nandito na ang buong pamilya. Alangan namang patulugin mo kami sa kalsada. Nakahalukip-kip si Boyet sa hamba ng pinto. Ngumisi. Tol, buksan mo na yan. Pamilya tayo. Huwag nating sirain ang samahan. Tiningnan ko ang 7 o 8 taong nag-aabang sa pinto. Sobrang sama ng timpla ng mukha ko. Hinarang ni Tessie at ng pamilya niya ang pinto ko. Punong-puno ang buong hallway. Yung 5 taong gulang na anak ni Boyet, pinapalo ang screen door ko habang sumisigaw, "Tita, buksan mo yung pinto!" Ang asawa naman ni Boyet, kalong ang 1 taong gulang na bata, nakasandal sa pader, humihikab na parang natural lang napapasok sila. Nakapajama akong nakatayo sa loob ng bahay, nakaharang sa screen door. Nung may lumabas na kapitbahay para mamalengke at sumiksik sa kanila, napatingin ito ng ilang beses. Agad na nagpalit ng ngiti si Tessie at nagpaliwanag. Bumisita lang sa anak, bumisita lang. Hindi ako umalis sa pinto. Mula sa loob ng screen door, sabi ko, Tita, 2 lang ang kwarto ng bahay ko. Hindi kasya ang ganyang karaming tao. Kung maayos naman kayo sa motel, edi mag-extend pa kayo ng ilang araw. Umusad paharap si Kiko, tinaas ang boses. Joy, anong ibig mong sabihin? Nung nasa probinsya ang tatay mo, kami ang nag-alaga sa kanya. Ngayong turn mo na, pinagtutulakan mo kami palabas? Alam mo pa ba ang salitang utang na loob? Tumawa ako ng mahina. Binuksan ng bahagya ang pinto at inilabas ang kalahati ng katawan ko. Utang na loob. Ang utang na loob ay para sa tatay ko, hindi para sa inyong sina Kiko, Nanding, o Boyet. May kadugo ba kayo sa tatay ko? Kailan niyo ba tinawag na Tay ang tatay ko? Sumigaw si Nanding mula sa likod. Pinakasalan ng tatay mo ang nanay namin, kaya pamilya tayo. Iisang pamilya tayo. Tiningnan ko siya. Ah, pamilya? Sige, ako na ang magbabayad ng motel nyo. I-reimburse ko ang binayad nyo kagabi. At ituloy nyo lang ang pagstay doon. Pag nagsawa na kayo at gusto nang umuwi, ako na rin sasagot sa pamasahe. Nagbago ang mukha ni Tessie. Sumiksik siya paharap at pilit na tinutulak ang pinto. Joy, bakit ba napakatigas ng ulo mo? Ako ang nag-alaga sa tatay mo sa probinsya. 3 beses isang araw. Ako ang naglalaba at nagluluto. Ni isang araw hindi mo siya inalagaan. Ngayong nandito na ang tatay mo sa'yo, normal lang na sumama kami. Hindi mo naman pwedeng paghiwalayin kami ng asawa ko. Malakas ang boses niya pagkasabi noon, rinig hanggang sa buong floor. Baka nakadungaw na sa peephole ang mga kapitbahay. Nakita ko pang ang bahagyang gumalaw ang pinto ng kapitbahay ko. Nakatingin ako sa mga mata ni Tessie, pero ang nasa isip ko ay kung paano niya inalagaan ang tatay ko nitong mga nakaraang taon. Nung natanggal sa trabaho sa kiskisan ng tatay ko, may natatanggap siyang SSS pension na 15,000 pesos kada buwan.
Halos lahat yon ay kinukuha ni Tessie para ibigay sa 3 anak niya. Ang natitira sa tatay ko ay hindi man lang sapat pambili ng maintenance niya. Mula nung magkatrabaho ako, palihim akong nagpapadala ng 5,000 pesos buwan-buwan sa tatay ko. Pinagsabihan ko siya na wag ipaalam kay Tessie at gamitin pambili ng masarap na pagkain at pambayad sa check-up. Nung inatake siya ng slip disc, tumawag ako sa bahay. Si Tessie ang sumagot. Sabi niya, "Wala yon. Tinatamad lang ang tatay mo. Ilang araw lang nahiga. Okay na yan." Nalaman ko na lang na hindi na pala makabangon ang tatay ko sa sobrang sakit dahil nagpasuyo ako sa kababata ko na silipin siya. Samantalang si Tessie, araw-araw pa ring nagmamahadjong sa barangay. Pag-uwi, ibabato lang sa tabi ng kama ng tatay ko ang 2 pirasong pandesal. Lahat ng mga ito, nakatanim sa isip ko. Hindi ko lang binabanggit para hindi mapahiya ang tatay ko, pero hindi ibig sabihin nakalimutan ko na. "Tita," kalmado kong boses, "sabi mo inalagaan mo ang tatay ko. Tatanungin kita, nung naospital ang tatay ko last year, sino ang nagbantay sa kanya?" "Ako. Nag-leave pa ako sa trabaho para umuwi." "Ikaw? Sabi mo hindi ka makaalis dahil nag-aalaga ka ng apo." "Ang gamot sa high blood ng tatay ko, lagi akong bumibili sa botika at pinapadala ko dyan." "Ikaw, ilang beses mo siyang ibinili ng gamot nung hindi makabangon ang tatay ko sa sakit ng likod? Tinawagan mo ba ako para ipaalam?" Ang tito boying ko pa sa kabilang bahay ang naawang tumawag sa akin. Namutla at namula ang mukha ni Tessie. "Eh anong pinagsasasabi mo? Kailan ko ba hindi inalagaan ng tatay mo? Tanungin mo siya kung hindi ko ba siya inalagaan ng maayos." Lumabas ang tatay ko mula sa kwarto, suot ang bagong pajama na binili ko para sa kanya. Nakatayo sa sala. Naririnig niya mula sa loob ang ingay sa labas. Tiningnan ko siya. Gumalaw ang mga labi niya, pero bumalik na naman ang pagiging sunod-sunuran niya. Wala siyang sinabi. "Tay," lumingon ako sa kanya. "Halika dito. Sabihin mo kay tita. Gusto mo bang tumira kasama ko o gusto mong sumama sa kanila?" Kuskos ang mga kamay. Lumapit ang tatay ko. Nakatayo sa may pinto. Tumingin siya kay Tessie, tapos sa akin, at yumuko. "Tessie, umuwi muna kaya kayo? Dito muna ako kay Joy ng ilang araw bago umuwi." Parang sumabog si Tessie nang marinig yon. "June, anong ibig mong sabihin? Nandito na kami lahat, tapos pauuwiin mo kami? Nandito na ang mga anak mo at apo mo, tapos hahayaan mo kaming magtiis sa labas?" Tinapon ni Boyet ang upos ng sigarilyo niya, humakbang paharap, at malakas na hinawakan ang braso ng tatay ko para hilahin palabas. "Tay, labas ka diyan! Pamilya tayo! Pag-usapan natin to ng maayos." Pinalo ko ang kamay niya. "Sinong tinatawag mong tay? Kaapelyido mo ba siya?" Mas matangkad sa akin si Boyet ng isang ulo. Nakakatakot nga siya kapag nanlilisik ang mga mata niya sa akin. Pero hindi na ako yung batang babaeng pwede niyang agawan ng fried chicken at iiyak na lang sa sulok ng kusina 20 anyos na ang nakakaraan. Nakatayo ako sa pinto. Kalahating bukas ang screen door, ang isang kamay ko ay nakahawak sa hamba ng pinto. Ni isang pulgada, hindi ako aatras. "Joy, wag mong sagarin ang pasensya ko," nanggigigil na sabi ni Boyet. Sa tapat ng pinto ko. "Nananakot ka?" Tinitigan ko siya. "Kung gusto niyong pumasok sa bahay na to ngayon, linawin muna natin ang mga bagay-bagay. Anong laman ng 6 na maleta at 3 sako? Gaano katagal niyo balak tumira? Kaninong pagkain at kuryente ang uubusin niyo? Sino ang magpapakain sa 2 anak mo, Boyet? Ikaw naman, Kiko. Nabayaran mo na ba yung 80,000 pesos na utang mo sa sugal sa probinsya? Nagtatago ka ba sa utang kaya ka nandito? O gusto mong ako ang magbayad para sa'yo?" Biglang namutla si Kiko. Paano mo nalaman? Paano ko nalaman? Maliit lang ang bayan natin. Sinong hindi nakakaalam sa dami ng inutangan mo?" Tiningnan ko siya. "At ikaw, Nanding. Nung mambugbog ka ng tao last year at nagbayad ka ng 50,000 para sa areglo, pero yun naipon ng tatay ko pambili ng gamot niya na kinuha ng nanay mo. Akala mo hindi ko alam?" Biglang tumahimik ang buong hallway. Ramdam ang paninigas ng mukha ni Tessie. Nanginginig ang labi niya, may gustong sabihin, pero walang lumalabas. Biglang umiyak, nang malakas yung bata sa karga ng asawa ni Boyet. Umaalingaw-ngaw ang nakakabinging iyak sa buong floor. Nakatayo sa likod ko ang tatay ko. Kuba na, nakahawak sa pader. Maputla ang mukha niya. Nakatingin siya kay Tessie, tapos sa 3 stepson niya, at pagkatapos ay sa akin.
May kung anong kakaiba sa mga mata niya, parang may matagal nang naipon na biglang nabiyak at sumabog. Umatras ako ng isang hakbang. Tay, pasok! Isasara ko ang pinto. Nag-alinlangan ang tatay ko ng isang segundo bago umatras. Papasara na ako ng pinto, nang biglang isingit ni Kiko ang kamay niya sa uwang ng pinto. Naipit ang likod ng kamay niya sa bakal. Napaaray! Siya at mabilis na binawi ang kamay niya sabay mura. Joy, P, taka Kiko. Tinitigan ko siya habang nagbabanta. Subukan mo pang hawakan tong pinto na to. Tatawag na ako ng pulis. Trespassing to. Tingnan natin kung hindi kayo damputin. Hinila siya patalikod ni Boyet, masamang nakatitig sa akin. Joy, pag pinapasok mo kami ngayon, maayos pa natin to. Pag hindi mo kami pinapasok ngayon, sige. Wag na wag kang aasa na aalagaan pa namin ang tatay mo sa probinsya. Bahala na kayo. Pagkasabi niya noon, binalingan niya ng tingin ang tatay ko isang tahasang pagbabanta. Naramdaman kong nanginginig ang buong katawan ng tatay ko sa likuran ko. Biglang nagbago ng reaksyon si Tessie, pilit na ngumiti. Joy anak, tingnan mo nga naman, nagbibiro lang ng masama ang kuya mo eh. Pamilya tayo. Paanong hindi namin aalagaan ang tatay mo? Ganito na lang. Papasukin mo muna kami. Makikinom lang ng tubig. Mula kagabi hanggang ngayon, hindi pa kami nag-aagahan. Tingnan mo oh, gutom na ang mga bata. Habang nagsasalita, inusad niya ang kamay niya papunta sa pinto para sumiksik papasok. Humakbang ako patagilid para tuluyang harangan ang pinto. Click! Kinandado ko ang screen door mula sa likod ko. Tita, Boyet, Kiko, Nanding. Nakatingin ako sa kanila mula sa likod ng screen. Nandito sa akin ang tatay ko ngayon. Walang sino man sa inyo ang pwedeng kumuha sa kanya. At kayo, pwede na kayong umalis kung saan nyo gusto. Kung uuwi kayo ng probinsya, umuwi kayo. Kung gusto nyong mamasyal dito, maghanap kayo ng sarili nyong matutuluyan. Huwag nyo na akong guluhin. Nawala ang ngiti sa mukha ni Tessie. Parang hinubad ang maskara niya, bumagsak ang mukha niya at dinuro ako. Joy, walang utang na loob. Pinakasalan ko ang tatay mo at pinalaki kita. Tapos ganito ang igaganti mo sa akin? Wala kang konsensya. Pinalaki mo ako? Nakatingin ako sa kanya mula sa pinto. Ang pinalaki mo ay ang 3 anak mong lalaki. Ang bawat subo ko ng pagkain, ang bawat damit na isinuot ko, at bawat sentimo ng tuition ko ay galing lahat sa bulsa ng tatay ko. Anong ibinigay mo sa akin? Binigyan mo ba ako kahit minsan ng maayos na pagtrato? Katahimikan sa hallway. Bumuka ang bibig ni Tessie, pero walang lumabas na salita. Ang 3 anak niya sa likod niya, si Boyet ay mukhang asar na asar, si Kiko ay hawak pa rin ang kamay na naipit, at si Nanding ay nakatago na sa likod. Ang asawa ni Boyet, mula sa pagiging entitled kanina, ay naging iritado at naiinip habang karga ang umiiyak na bata. Dumampi ang kamay ng tatay ko sa braso ko. Magaan lang, pero ramdam ko ang malamig na pawis sa palad niya. Joy anak, mahina niyang boses. Papasukin mo na sila. Pag-usapan natin ng maayos. Lumingon ako sa kanya. 60 po plus na ang tatay ko. Puti na ang buhok. Kulubot na ang mukha. Buong buhay niya siyang nagpaparaya at nagtitiis. Kay Tessie, sa mga stepson niya, sa lahat. Pero anong kapalit ng pagpaparaya niya? Ang pagsama ng buong pamilya para angkinin ang bahay ng anak niya. Tay, kinuha ko ang kamay niya mula sa braso ko at pinisil ito. Ang pintong ito ngayon, kapag sinabi kong hindi sila papasok, hindi sila papasok. Humarap ulit ako sa kanila at tinaasan ko ng boses. Makinig kayo. May CCTV ang kondo na to. May CCTV din sa hallway. Kung gusto niyong manggulo, sige, patulan tayo. Kung gusto niyo palakihin at tumawag ng pulis, hindi ako takot. Pero ngayong araw na to, walang sino man sa inyo ang makakapasok sa bahay ko. Humihingal sa galit si Tessie. Dinuro niya ako at nagwala sa pagmumura. Mula sa walang utang na loob hanggang sa sana hindi na lang kita pinag-aral, hanggang sa karmahin ka sana. Hinila siya ni Boyet. Nay, tama na. Huwag mo nang kausapin yan. Tiningnan niya ako sa huling pagkakataon na parang papatay na ng tao bago sinipa ang sako sa sahig. Tara, patuloy pa ring nagmumura si Tessie. Kinakaladkad na ni Kiko at Nanding paalis. Unti-unting nawala ang ingay ng mga hakbang nila sa hallway. Narinig ko ang ding ng elevator, hanggang sa tuluyang natahimik ang paligid. Nakasandal lang ako sa pinto, ng ilang sandali, malamig ang bakal sa likod ko. Huminga ako ng malalim,
Pawis na pawis ang mga palad ko at medyo nanginginig ang mga binti ko. Paglingon ko, nakatayo ang tatay ko sa sala. Parang tumanda siya ng 10 taon. Nakayuko siya at nakatitig sa sahig, bahagyang bagsak ang mga balikat. Sa ibabaw ng center table, nandoon pa rin yung basong ininuman niya kagabi. Malamig na ang tubig. Tay, tawag ko sa kanya. Upo ka dito. Dahan-dahan siyang naglakad at umupo sa sofa. Ipinagsalin ko siya ng mainit na tubig. Hindi niya inabot ang baso. Nakatingin lang siya sa akin. Namumula ang mga mata. Joy anak, patawarin mo si tatay. Umupo ako ng pababa sa harap niya. Hinawakan ko ang magaspang at kalyado niyang kamay. Tay, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang pagpili mong sumakay sa kotse ko kahapon, sapat na yon. Inangat niya ang kamay niya at pinunasan ang luha sa mata. Nung araw na yon, maghapong tahimik kaming dalawa sa sofa. Walang nagsasalita. Pumasok ang liwanag ng araw mula sa bintana, tumama sa maputing buhok ng tatay ko. Bigla kong naalala nung bata pa ako, nung buhay pa ang nanay ko. Isinasakay niya ako sa bisikleta papuntang palengke. Nakaupo ako sa unahan sa may tubo, nakapatong ang baba niya sa ulo ko at nararamdaman ko ang mainit niyang hininga sa buhok ko. Ang tagal na ng panahon na iyon. Tumunog ang cellphone ko. Pagtingin ko, message mula kay Boyet sa Messenger. Isang linya lang ulit. Joy, hindi magtatagal ang saya mo. Ini-screenshot ko at sinabi ang message na yun bago ako nag-exit. Binuksan ko ang contacts ko at hinanap ang number ni Police Officer Mendoza, ang kilala kong pulis sa munisipyo namin sa Quezon, at sinave sa speed dial, hindi dahil sa kung ano, kundi mabuti na ang handa. Higit sa lahat, alam kong ang laman ng 6 na maleta na yon ay hindi lang pamalit na damit. Pagkatapos noon, nag-leave ako ng 2 araw at hindi pumasok sa opisina. Sobrang sama ng mood ng tatay ko. Nakatulala lang siya sa sofa ng buong maghapon. Tinatanong ko kung gutom siya, iiling lang siya. Tinatanong ko kung gusto niyang maglakad-lakad sa baba, iiling din siya. Alam ko kung anong iniisip niya. Iniisip niya kung saan napunta sina Tessie at ang 3 stepson niya, kung uuwi ba sila ng probinsya, at kung paano matatapos ang gulo. Hindi ko siya pinilit. Ipinagluto ko siya. Sinamahan siyang manood ng TV. At inayos ko pa yung luma kong projector para mapanood niya ang paborito niyang action movies. Nung 3 gabi, sa wakas, kinausap niya ako. Joy anak, may balita ka ba sa tita mo at sa mga kapatid mo? Naghuhugas ako noon ng plato. Pinatay ko ang gripo at ipinagpag ang kamay ko. Tay, matatanda na sila. Hindi natin sila kailangang alalahanin. Isa pa, 3 malalaking lalaki sila. Mamamatay ba sila sa gutom dito sa Maynila kasama ng nanay nila? Hindi sumagot ang tatay ko. Hawak niya ang remote, palipat-lipat ng channel. Pero wala namang talagang pinapanood. Alam kong masama ang loob niya. Kahit paano, 20 years din silang nagsama ni Tessie. Kahit mag-alaga ka nga ng aso nagkaka-attachment, tao pa kaya? Pero may mga bagay na hindi ko pwedeng palambutin. Iisa lang ang tatay ko, at buong buhay na siyang naging malambot at duwag. Hindi ako pwedeng sumunod sa pagiging malambot niya. Ika-4 na araw, pumasok na ako sa opisina. Nag-iwan ako ng tanghalian para sa kanya. Pinaalalahanan na wag magbubukas ng pinto kahit may mag-doorbell. Tumango siya. Tapos tinanong, Joy anak, masyadong maingay yung ringtone ng phone mo. Patayin mo na lang kaya sa gabi? Sabi ko, okay lang yon. Para sa trabaho, kaya wag na siyang mag-alala. Ang totoo, hindi ako masyadong nakatulog nung gabi. Ang message na hindi magtatagal ang saya mo ni Boyet ay parang tinik na nakabaon sa isip ko. Nung tanghali, habang nagla-lunch break, tinawagan ko ang kumpare, kababata ko sa probinsya para magtanong kung nakauwi na ang pamilya ni Tessie. Mabilis kumilos ang kumpare ko. Kinahapunan, tumawag siya. Joy, nagtanong-tanong na ako. Hindi umuwi sa bayan ang tita mo at ang mga kuya mo. Sabi ng iba, umupa daw sila ng bahay diyan sa Maynila at balak manirahan diyan. Nagpaparinig pa nga raw ang Kuya Boyet mo na yayaman daw sila sa syudad. Kung ang isang babaeng tulad mo daw ay nakabili ng bahay, paano pa daw kaya silang 3 lalaki na mas magagaling sa'yo? Kumabog ang dibdib ko. Umuupa ng bahay sa syudad para tumira ng matagal? Silang 3? Si Boyet ay dating tricycle driver sa probinsya. Si Kiko walang trabaho at laging tambay na baon sa utang. Si Nanding naman dishwasher sa karinderya. Kapag pinagsama-sama silang 3, hindi nga abot ng 10,000 ang kita nila kada buwan.
Ang paupahan dito banda sa QC. Kung maayos-ayos na 2-bedroom, aabutin ng 15,000 pesos pataas. Saan sila kukuha ng pambayad? Sa ipon ni Tessie? O sa 15,000 pesos na SSS pension ng tatay ko kada buwan? May naalala akong isang mahalagang detalye. Ang ATM card ng SSS pension ng tatay ko. Si Tessie ang may hawak sa loob ng maraming taon. Diretsong pumapasok doon ang pensyon. Hindi kailanman nahawakan ng tatay ko ang sarili niyang ATM. Nung minsan nagtanong ako noon, sabi ng tatay ko, ang tita mo na humahawak ng pera. Tinatamad na akong intindihin yan. Hindi ko pinansin noon, pero nang pag-isipan ko ulit, may mali. Ang buwan ng pensyon niya na 15,000, sa loob ng isang taon ay 180,000 pesos, at sa 10 taon ay halos 2 milyon. Bukod sa pambili ng gamot at pagkain ng tatay ko, saan napunta ang lahat ng perang hawak ni Tessie? Kinagabihan, nagdesisyon ako. Kinaumagahan, gumawa ako ng dahilan sa tatay ko. Tay, nakanino ba ang SSS ATM mo? Punta kaya tayo sa bangko para tingnan kung pumasok na ang pensyon mo ngayong buwan. Baka pagdating mo dito, hindi ka nabigyan ng tita mo ng allowance galing sa probinsya. Sayang naman. Natigilan ang tatay ko. Nasa tita mo ang ATM ko. Siya ang gumawa ng PIN. Hindi ko alam. Dati, tuwing buwan, binibigyan niya lang ako ng 1,000 o 500 pandagdag gastos. Pinigil ko ang galit sa dibdib ko at pilit na ngumiti. Okay lang yan, tay. Samahan kita sa bangko. Ipapablock natin yung luma, tapos kukuha tayo ng bago. Mula ngayon, sa bagong card na papasok ang pera mo at ikaw na mismo ang hahawak. Pwede mong gastusin kung kailan mo gusto. Matagal na nag-alinlangan ang tatay ko, pero sumama rin sa akin sa huli. Dala ang mga valid IDs niya at birth certificate. Pumunta kami sa land bank. Tiningnan ng bank teller ang computer. Lumingon sa akin at sinabing, "Ma'am, naka-withdraw po ang card na to ng 120,000 pesos nung isang araw mula sa ATM." Nakatayo ako sa harap ng counter. Mahigpit ang hawak sa bag ko. 120,000 pesos. Nung isang araw, ito mismong araw na pumunta sina Tessie at ang 4 na anak niya sa PITX, hila ang 6 na maleta. Bago pa siya lumuwas, sinimot na niya ng tuluyan ang laman ng bank account ng tatay ko. Hindi pa rin makapaniwala ang tatay ko. Nag-withdraw ng 120,000? Bakit ganun kalaki ang kinuha? Huminga ako ng malalim. Lumingon sa kanya. "Tay, magkano na lang ba ang natitira sa account ko?" Tanong niya sa teller. Tumingin ulit ang teller sa screen. Balance, 645 pesos at 25 centavos. Agad na namutla ang mukha ng tatay ko. Nanginginig ang labi niya. Humawak siya sa counter, muntik ng matumba. Agad ko siyang inalalayan papunta sa upuan. Kinuha ko ang bote ng tubig mula sa bag ko at pinainom siya. Iniling lang niya ang ulo niya at hindi makapagsalita. Paglabas namin ng land bank, umupo ang tatay ko sa hagdan ng bangko, parang nawalan ng kaluluwa. Umupo ako sa tabi niya, nakatingin sa mga taong nagdadaan, walang nagsasalita. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ang tatay ko, paos ang boses. "Joy, anak. Tingin mo ba ang tita mo? Plinano niya na. Tumatagal na?" Hindi ko siya sinagot. Pareho naming alam ang totoo. Hila ang 6 na maleta at 3 sako, papuntang syudad. Hindi na sila babalik. Kinuha niya ng buo ang pera ng tatay ko bago lumuwas para dito sila makitira, para ako ang bumuhay sa kanila. At pinlano nilang gawing source of income ang pensyon ng tatay ko para gawin akong sugar daddy ng buong pamilya. Kung sakaling palayasin ko sila gaya ng nangyari, gagamitin nila ang perang iyon pambuhay muna, saka nila ako kukulitin. Wala silang takot dahil wala silang pakialam kung anong mangyari. Nakatitig lang sa malayo ang tatay ko, pinipilipit ang mga daliri. Nung kabataan niya, malakas at masipag siyang tao. Sa kiskisan noon, sanay magbuhat ng mabibigat. Ngayon, matanda na siya, puti na ang buhok, kuba na. Ninakawan ng pera ni Tessie ni hindi makapagsalita ng masama. "Tay," hinawakan ko ang kamay niya. "Kung nawala ang pera, nawala na. Mula ngayon, ang pensyon mo ay papasok na sa bagong ATM mo at ikaw na mismo ang hahawak. Kung anumang nakuha niya, isipin mo na lang yon bilang bayad pinsala sa 20 taong pagsasama niyo." Tumingala ang tatay ko sa akin, nangingilid ang luha. "Joy, anak, patawarin mo si tatay. Alam ko ang mga ginawa nila sa'yo. Alam ni tatay yon." "Tay," pinutol ko ang sinasabi niya. "Ikaw ang tatay ko, at anak mo ako. Wag na nating isipin ang iba."
Gaan lang ng pagkakasabi ko noon, pero sa loob-loob ko, alam kong ang ilang bagay ay tinanggap ko na alang-alang sa tatay ko. Pero sa ibang tao, hinding-hindi ako papayag. Pag-uwi namin galing bangko, hindi binibitawan ng tatay ko ang bago niyang ATM card. Hinihimas-himas niya ito ng hinlalaki niya. Siguro ito ang unang pagkakataong mahawakan niya ang sarili niyang ATM. Medyo nakakatawa pero nakakaawa rin. Pagdating sa kondo at kabibihis pa lang, tumunog ang phone ko. Unknown number, landline mula dito sa QC. Sinagot ko. Boses ng isang babae. Formal na formal. Hello, ito po ba si Miss Joy? Tumatawag po kami mula sa police station ng barangay nyo. Pwede po ba kayong pumunta ngayon? May kailangan po kaming i-verify sa inyo. Kumabog ang dibdib ko. Ano po yon? May nagreklamo po kasi na illegal detention at may kinuha daw kayong ari-arian at pinigilan nyo ang pamilya nila na pumasok sa bahay nyo. Domestic dispute po. Kailangan po naming malaman ng detalye. Pwede po ba kayong dumaan mamayang hapon? Ibinaba ko ang telepono at natulala ng 3 segundo. Tapos, natawa ako. Illegal detention? At pagnanakaw daw ng ari-arian? Si Boyet at ang pamilya niya may gana pang magreklamo sa pulis. Tiningnan ko ang tatay ko sa sofa, masayang nakatitig sa bagong ATM niya. Nilapitan ko siya at tinapik sa balikat. Tay, aalis lang ako saglit. Pag uwi ko bibili ako ng crispy pata. Tumingala siya at ngumiti. Huwag ka nang gumastos. Umuwi ka agad. Nagbihis ako at kinuha ang bag ko. Bago umalis, sinigurado ko muna na ready ang mga screenshot ko ng messages sa Messenger, ang CCTV video ng hallway, at ang bank statement mula sa land bank na nagpapatunay ng withdrawal. Ako pa ang balak unahan? Sa 32 taon ko dito sa mundo, ngayon lang ako makakaranas ng ganito. Maliit lang ang presinto ng pulis malapit sa barangay. Pagdating ko bandang 3:00 ng hapon, hinarap ako ng isang babaeng pulis, si SPO 1 Mendoza, na nasa edad 30. Maayos ang trato niya, pinaupo ako, at pinakinggan ang kwento ko. Bago pa man ako makapagsalita, narinig ko na ang pamilyar at maingay na boses mula sa kabilang dulo ng koridor. Ang matinis na boses ni Tessie, rinig kahit kabilang pader. Ma'am pulis, kayo na po ang bahala sa amin. Kinuha po ng anak niya ang asawa ko. Ayaw kaming payagang magsama-sama bilang pamilya. Tapos pinalayas pa kami, at hindi pinapasok. May sakit pa naman ang asawa ko. Ikinulong niya pa. Pagliko niya sa koridor at nakita akong nakaupo, tumigil siya sandali bago mas lumakas ang boses. Aba, may kapalmoks ka pang pumunta rito. Saan mo itinago ang asawa ko? Saan mo itinago ang tatay nila? Sa tabi niya ay may isang batang pulis na halatang inis na inis at pilit siyang pinapakalma. Nay, kumalma lang po kayo. Upo muna kayo. Nasa likod ni Tessie si Boyet, nakasuot ng itim na jacket. Makintab ang buhok, halatang nag-ayos pa. Pagkakita sa akin, ngumisi siya na may pilit na tawa at umupo sa tabi ng nanay niya. Tumingin si SPO 1 Mendoza sa akin at kina Tessie. Magkapamilya po kayo, di ba? Sino muna ang gustong mag-umpisa? Naunang magsalita si Tessie. Ma'am Pulis, legal na asawa ako ni June. Hawak ko ang marriage certificate namin. Sabi ng asawa ko, pupunta daw siya dito sa QC para bumisita sa anak niya, kaya sumama kami. Pagdating namin sa PITX, iniwan niya kami. Dinala niya lang ang asawa ko. Umuwi kami ng walang matuluyan, hila-hila ang mga maleta namin. Nakakaawa po kami. Nagpunas pa siya ng pekeng luha. Tumingin si SPO 1 Mendoza sa akin. Miss Joy, nasaan po ang tatay niyo? Nasa kondo ko po, kalmado kong sagot. Kusang loob po siyang sumama sa akin. Kusang loob? Sabat ni Boyet. Baka binrainwash mo ang tatay ko. Kung hindi mo sinulsulan, iiwan ba niya ang pamilya niya para sumama sa'yo? Hindi ko siya tiningnan. Kinuha ko ang cellphone ko mula sa bag at ipinakita ang video kay SPO 1 Mendoza. Ma'am, ito po ang kuha sa CCTV ng pinto ko nung umaga. Kayo na po ang humusga kung sinong nanakot, sinong nagmura ng una, at sino ang nanakit. Pinanood ni SPO 1 Mendoza ang video. Klarong-klaro ang paghawak ni Boyet sa braso ng tatay ko ng puwersahan at ang boses ni Tessie na nagmumura. Hindi makapagpigil si Tessie. Ano yan? Usapang pamilya lang po yan, Ma'am Pulis. Huwag po kayong maniwala sa kanya. Pinutol niya ang video. Ngumiti lang ako sabay labas ng Land Bank bank statement, ipinatong sa lamesa. Ma'am,
Ito po ang ATM history ng SSS account ng tatay ko. Nung araw na pumunta sina Tessie sa Maynila, nag-withdraw po ng 120,000 pesos sa account na to mula sa ATM. Nasa biyahe pa ang tatay ko nung mga oras na yon. At ang ATM card niya ay hawak ni Tessie buong panahon. Ibig sabihin, bago sila bumiyahe, kinulimbat na nila lahat ng pera ng tatay ko. Nagbago ang hitsura ni Tessie. Mula sa pagiging palaban, naging gulat at takot. Nanginginig ang labi niya. Akin din naman ang pera na yon. Conjugal property namin yon ng asawa ko. Ang account na yon ay ginawa bago pa kayo ikasal. Mula pa nung nagtatrabaho siya nung 80s, walang kinalaman yun sa'yo. Natameme si Tessie. Hinila siya ni Boyet. May ibinulong siya rito. Agad nag-iba ng tono si Tessie. Ma'am Pulis, usaping pampamilya po ito. Kami na pong mag-uusap ng sarilinan. Gusto lang naman namin ibalik sa amin si Joy ang asawa ko para magkasama na kami. Binalik sa akin ni SPO1 Mendoza ang phone ko at binasa ang bank statement. Seryoso ang mukha niya. Humarap siya kay Tessie. Nay, tatanungin ko po kayo. Kusang loob bang nakatira ang asawa niyo sa anak niya ngayon? Dahil sa nakita ko sa CCTV, pumasok ang tatay sa sasakyan ng kusa at hindi pinilit. Tumingin siya kay Boyet at ang perang ini-withdraw niyo. Alam ba yon ng tatay? Hindi makasagot si Boyet. Humarap sa akin si SPO1 Mendoza. Miss Joy, ilalagay po namin ito sa record. Gusto ko lang kayong paalalahanan na ang domestic disputes ay inaayos muna dapat ng maayos sa barangay. Kung may pagbabanta, panatilihin ang ebidensya at mag-file ng reklamo, tumango ako. Salamat po ma'am. Gusto pa sanang magsalita ni Tessie pero tumayo na si SPO1 Mendoza. Nay, naintindihan ko na po ang sitwasyon. Yung mga sinasabi ninyong illegal detention at pagnanakaw ay walang katotohanan. Pag-usapan niyo yan ng maayos sa loob ng pamilya. Kung kailangan niyo ng tulong, pwede naming ipasa sa barangay hall para sa mediation, kung parehong partido ay payag. Paglabas ko ng presinto, malapit ng dumilim. Naglakad ako papunta sa parking. Narinig ko ang mabibilis na yabag sa likod ko. Humabol si Boyet. Joy. Humarap ako. Wala pang ilaw sa mga poste ng kalye. Ang mukha niya sa dilim ay masama at seryoso. Huwag mong isiping tapos na ang lahat. Banta niya, pabulong. 20 taon na silang nagsasama ng nanay ko. Ano bang mapapala mo kung kukunin mo siya? Itanong mo sa sarili niya. Kaya ba niya kaming iwan ni Nakiko at Nanding? Ikulong mo siya sa bahay mo. Akala mo mag-enjoy siya? Tiningnan ko siya, Boyet. Ang report na ginawa mo ngayon, itatala ko to bilang utang mo. Tumawa siya ng mapanlait. Anong gagawin mo? Ipapahuli ako sa pulis? May ginawa ba akong masama? Sa ngayon, wala pa. Mahina akong sagot. Pero ang 120,000 na kinuha ng nanay mo, sasabihan ko ang tatay ko na bawiin. Kung hindi, ikakaso ko ang pagnanakaw o estafa laban sa kanya. May CCTV sa bangko at may bank records. Ikaw na ang bahala kung anong gusto mong mangyari. Nag-iba ang mukha ni Boyet. Subukan mo lang. Subukan ko nga. Binuksan ko ang pinto ng kotse. Tiningnan siya sa huling pagkakataon. Boyet, umuupa kayo dito sa Maynila, di ba? Congrats sa inyo. Sana yumaman kayo dito. Pero pinaalalahanan kita. Nakablock na ang SSS account ng tatay ko. Nasa kanya na ang bagong card. Mula ngayon, ni isang kusing sa pensyon niya, hindi na kayo makikinabang. Sa isang iglap, naging nakakatakot ang mukha ni Boyet. Humakbang siya palapit, nakakuyom ang kamao. Pinindot ko ang car remote. Beep! Sumara ang side mirrors, umilaw ang mga ilaw ng kotse. Subukan mo kong hawakan. Tinitigan ko siya sa mata, kalmado ang boses. 300 metro lang ang layo ng presinto. May dashcam ang kotse ko. Ikaw na bahala kung gusto mong makulong. Nakatayo lang siya doon. Nanginig ang mga kamao niya, hanggang sa sinabi niya habang nagngangalit ang mga ngipin. Humanda ka, Joy. Sumakay ako, isinara ang pinto, at pinaandar ang sasakyan. Sa rearview mirror, naiwan si Boyet na parang itim na tuod na nakatayo sa dilim. Sa biyahe pa uwi, nag-isip ako, yung bagong card ng tatay ko, maibabalik ko ang pera niya. Pero paano naman ang 20 taon niyang nasayang? Pagpasok ko sa bahay, amoy ulam. Suot ng tatay ko ang paborito kong apron, nagluluto sa kusina. May nakahaing paksiw na pata, adobong kangkong, at mainit na sabaw sa lamesa. Pagkarinig niya na dumating ako, sumilip siya at ngumiti. Joy anak, nandito ka na.
Maghugas ka ng kamay, kakain na tayo. Natuto na ako gumamit ng induction cooker mo. Nakatingin ako sa kanya mula sa pinto. Biglang parang naging masikip ang dibdib ko. Gusto kong maiyak pero pinigilan ko. Tay, tinanggal ko ang jacket ko at lumapit. Bumili ako ng crispy pata oh. Bukas na nating initin, kumain na muna tayo. Tumango siya at hinubad ang apron. Sabay upo. Habang kumakain, napansin kong tiniklop niya ng maayos ang apron. Hindi tulad nung nasa probinsya na ihahagis niya lang kahit saan. Kinagabihan, habang kumukuha ako ng tubig, nadaanan ko ang guest room. Narinig ko ang mahina at pigil na paghikbi. Huminto ako. Itataas ko sana ang kamay ko para kumatok, pero ibinaba ko rin. Umiiyak ang tatay ko. Dahil ba kay Tessie? O dahil sa 20 taong pagpapahirap na tiniis niya? O dahil sa sarili niyang karuwagan? Hindi ko alam. Bumalik ako sa kwarto ko at sumandal sa pinto ng matagal. Sa labas ng bintana, tahimik na ang mga kalsada. Kinabukasan, hindi pa ako bumabangon nung tumunog ang phone ko. Ang kumpare, kababata ko sa probinsya, natataranta. Joy, nabalitaan mo na ba? Si Boyet? Sinisiraan ka sa mga tao dito. Sinasabing, kinulong mo raw ang tatay mo, ninakaw daw ang pensyon niya, tapos inabuso daw at hindi pinapayagang makita ang pamilya. Buong munisipyo pinag-uusapan na. Pati si Tito Boying mo, tumawag sa akin kanina at tinatanong kung anong nangyari. Napaupo ako sa kama, hawak ang phone. Tiningnan ko ang bintana, mag-uumaga pa lang. Nagkakalat na sila ng kasinungalingan sa probinsya. Inabuso at ikinulong? Napahigpit ang hawak ko sa phone at unti-unting lumuwag. Sige, kung gusto nilang magdrama sa probinsya, pagbibigyan ko sila. Ang tawag ni Tito Boying ay dumating pagkaraan ng ilang oras. Kapatid siya ng tatay ko at may-ari ng maliit na sari-sari store sa bayan. Hindi sila masyadong close ng tatay ko, pero laging nagkukumustahan tuwing Pasko. Joy anak, puno ng pag-aalala at inis ang boses niya. Totoo ba ang balita? Tinago mo daw ang tatay mo at kinuha mo daw ang pera niya? Nasaan ang tatay mo? Nasa opisina ako, nagtatago sa koridor. Tito Boying, kanino mo narinig yan? Kanino pa? Kay Boyet. Pinagsisigawan niya na binili mo lang yung bahay sa syudad tapos kinalimutan mo na sila. Ikinulong mo daw ang tatay mo para di makita ang asawa at anak. Pati si Mang Cardo sa kanto. Tinatanong ako kung bakit nagkaganyan ka. Huminga ako ng malalim. Tito, sasabihin ko po ang totoo. Kusang sumama sa akin si tatay. Kasama si Tessie, Boyet, Kiko, at Nanding. Dinala nilang lahat ang 6 na maleta at trusa ko para tumira sa akin. 2 lang kwarto ko, kaya di ko sila pinapasok. Inireklamo pa nila ako sa pulis. Pero pinawalang bisayo ng pulis dahil walang ebidensya. Tapos, yung pensyon ng tatay ko, nakuha na ni Tessie lahat ng 120,000 nung isang araw bago pa sila bumiyahe. 20 pesos na lang ang natira sa ATM ni tatay, kaya ko siya dinala sa bangko para ma-block yung card. Wala siyang pambili ng gamot, kung di ko yon ginawa. Tahimik sa kabilang linya ng ilang segundo. Totoo ba lahat yan? Tito, pamangkin niyo po ako. Magtitiwala ba kayo sa anak ni Tessie kaysa sa akin? Kung gusto nyo, makausap nyo po si tatay ngayon. Sige, kausapin ko ang kapatid ko. Naglakad ako papunta sa pantry. 10:00 na ng umaga. Malamang nanonood lang ng TV ang tatay ko ngayon. Tumawag ako sa landline sa bahay. Hello? Tay, tumawag po si Tito Boying. Gusto daw kayong makausap. Ini-3-way call ko siya. Tito Boying, nandyan na po si tatay. Medyo nanghihina ang boses ng tatay ko nung una. Boying? O kuya mo to. Nagtatanong si Tito Boying. Sa una ay tipid pa ang sagot ng tatay ko. Pero nang may sabihin si Tito Boying, biglang tumaas ang boses ni tatay. Sinungaling siya. Kailan ako ikinulong ni Joy? Ang sarap ng buhay ko dito. 3 beses isang araw akong pinapakain ng anak ko. Walang kulang, ni hindi na ako namomroblema. Pero si Tessie? Kinulimbat niya ang lahat ng pera sa ATM ko bago kami umalis. Wala man lang siyang iniwan sa akin. Kundi lang dahil kay Joy na tumulong sa aking mablock ang account, wala na akong pambili ng gamot ko bukas. Pumiyok ang boses ng tatay ko habang sinasabi yon. Tahimik sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, sabi ni Tito Boying, Kuya, magpahinga ka na lang dyan sa anak mo. Huwag mo nang intindihin ang balita dito sa bayan. Ako na mag-explain. Yung mga tsismosa lang ang naniniwala dyan. Nung hapong iyon, nag-message ulit ang kumpare ko.
Joy, nagsalita na ang Tito Boying mo. Hinarap niya si Boyet sa sari-sari store niya. Sinabing okay na okay ang tatay mo sa'yo, kaya wag siyang magkalat ng dumi. Nawalan ng mukha si Boyet! Tahimik ang mga sumunod na araw. Nasanay na ang tatay ko sa syudad. Nagzumba siya kasama ng mga matatanda sa plaza tuwing umaga. Sa hapon, nanonood siya ng TV. Nung isang gabi, habang kumakain kami, bigla siyang nagsalita. Joy anak, ang adobo mong luto ay mas masarap pa kaysa sa luto ng tita mo. Nabigla ako at tatiningnan siya. Nakayuko lang siya at kumakain. Namumula ang tenga. Alam kong gusto niya akong pasalamatan ng higit pa roon, pero hindi niya masabi. Kinain ko ang pagkain na may ngiti sa labi, pero hindi nagtagal ang katahimikan. Biyernes ng hapon, pauwi ako galing trabaho nang harangin ako ni Kuya Benji, ang guard sa lobby ng kondo. Ma'am Joy, sandali po. May nagpunta po dito kanina. May ipinapaabot daw pong sulat sa inyo. Iniabot niya ang isang brown envelope. Binuksan ko ito, isang simpleng papel ang laman. May nakasulat na ilang linya. Joy, binibigyan kita ng 3 araw para makita ang nanay namin. Kundi, bahala ka sa buhay mo. Huwag mong isiping porket nagpulis ka absuelto ka na. Alam mong maraming utang na loob ang tatay mo sa amin. Kundi, marami kaming pwedeng gawin para magdusa ka. Walang pangalan, pero alam kong si Boyet ang sumulat nito. Binalik ko sa envelope ang papel at sinabi kay Kuya Benji. Kuya, pag bumalik pa po sila, wag niyo na pong tanggapin. Sabihin niyo wala ako. Tumango si Kuya Benji. Ingat ka Ma'am Joy. Dumiretso ako sa admin office para i-report na i-keep ang CCTV records kung may mga strangers na gumagala. Sabi ng admin, wag daw akong mag-alala. Mahigpit ang security. Bawal pumasok ang hindi authorized. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ko sinabi sa tatay ko ang tungkol sa sulat. Ipinagluto ko siya. At habang kumakain kami, iniisip ko ang 3 araw sa sulat niya. 3 araw. Lunes ang deadline nila. Kinain ko ang ulam. Iniisip kung anong balak nila. Kinabukasan, Sabado. Balak ko sanang ilabas ang tatay ko para mamasyal nung may nag-doorbell. Pagsilip ko sa peephole, isang hindi pamilyar na lalaki na naka-t-shirt may bitbit na plastic. Sino po yan? Tanong ko mula sa loob ng pinto. Si Joy ba to? Ako to? Si Tio Lando mo? Pinsan ng tatay mo galing probinsya. Nabalitaan kong nandito na daw sa Maynila si Kuya Jun, kaya dumaan ako para bisitahin siya. Kilala ko lahat ng pinsan at kamag-anak ng tatay ko sa probinsya. Wala akong Tio Lando. Nag-chat agad ako kay Tito Boying para i-verify at mabilis siyang nag-reply. Wala siyang pinsang Lando. May pinsan kaming babae. Pero matagal na siyang nag-abroad. Huwag mo papasukin. Sumigaw ulit ang lalaki sa labas. Nandyan ba si Kuya Jun? Mabilis lang ako. Tulog po ang tatay ko. Hindi pwedeng tumanggap ng bisita. Balik na lang po kayo sa ibang araw. Sagot ko. At bumalik na ako sa sala. Patuloy siyang nag-doorbell ng ilang beses hanggang sa napagod at umalis. Sumilip ako sa bintana ng kondo ko papunta sa ground floor. Nakita ko si Tio Lando na nakipagkita kay Boyet sa kanto ng kalye. Kinuha ko agad ang cellphone ko at pinikturan silang dalawa ng malinaw. Tumingala si Boyet, parang napansin niya ako, kaya mabilis siyang lumayo kasama ang lalaki. Sa mga sumunod na araw, iba't ibang kamag-anak ang pumunta. May dating katrabaho, may kamag-anak mula sa nanay ko, at may isang babaeng may dalang maleta na balak makitira kasi magpapagamot daw sa ospital. Lahat sila hindi ko pinagbuksan. Pero sa pabalik-balik nilang pang-iistorbo, napansin ng tatay ko na may mali. Nung linggo ng hapon, lumabas siya sa kwarto dala ang cellphone niya. Putlang-putla ang mukha. Joy anak, tumawag ang tita mo, sabi niya. Kung hindi daw ako babalik, ipapapulis o barangay daw niya ako for abandonment. Tiningnan ko ang call logs niya. Oo nga, may isang unregistered number. Sabi ko, Tay, 20 taon na kayong kasal. Kailan mo ba siya inabandona? Siya ang nagdala sa 3 anak niya at iniwan kayong lahat dito sa syudad para mamuhay. Hindi ba siya ang nag-abandona sa'yo? Pinaupo ko siya sa tabi ko. Buhay mo to. Kung sino ang gusto mong kasama, ikaw ang masusunod. Hinawakan niya ng mahigpit ang cellphone at tahimik ng ilang sandali. Tapos, sabi niya, Joy anak, ayoko nang bumalik. Dito na lang ako sa'yo. Dito ka na lang. Ngiti ko. Ako na bahala sa iba. Kinagabihan, tinext ko si Tessie sa Facebook Messenger.
Ipinadala ko lahat ng CCTV screenshots, ang picture ng Tio Lando na kasama ni Boyet, pati na ang bank statement niya. Nagdagdag ako ng isang linya. Tita, lahat ng ginagawa niyo ay may pruweba ako. Gusto ko lang sabihin na itigil niyo na to bago ko pa kayo ipahiya sa lahat. Makalipas ang ilang minuto, sumagot siya ng voice message. Ang boses niya ay matinis. Joy, huwag kang mag-assume. 20 taon akong kinasal sa tatay mo. Walang kwenta yung pruweba mo. Hinding-hindi magiging asawa mo ang tatay mo. Kung kukunin mo siya, hahabulin ko kayo. Hindi ko na tinapos at tinago ko na ang phone ko. Lunes ng umaga, pumunta ako sa opisina. Pagdating ko doon, may tumawag na number galing sa Quezon City Hall. Hello, ito po ba si Miss Joy? Kami po ito mula sa Barangay Lupon, Mediation Committee. Nakatanggap po kami ng request mula kay Mrs. Tessie na humihingi ng mediation regarding sa domestic issue nyo. Pwede po ba kayong pumunta ngayon sa Barangay Hall? Pumunta ako sa sulok. Mediation? Opo, nagreklamo po si Mrs. Tessie na ayaw niyo daw siyang payagang makita ang asawa niya. Sinasabi niyang gusto naming magkaroon ng mediation. Nag-isip ako. Sige. Kailan po? Mamayang 3:00 ng hapon po. Tumawag agad ako kay Tito Boying. Tito, pwede ka bang sumama sa akin mamayang hapon sa Barangay Hall dito sa QC? Hindi ko alam kung anong palabas na naman ang gagawin ni na Tessie. Kailangan ko ng kakampi. Huminga siya ng malalim. Sige Joy, luluwas ako ngayon. Maabutan ko yan. 2:30, nagkita kami ni Tito Boying sa Barangay Hall. Kasama ko siyang pumasok sa loob. Nakaupo na doon si Tessie at si Boyet. Nakasuot ng bonggang damit si Tessie. May makapal na gold necklace. Parang pupunta sa party pero ang mukha ay masama. Nakataas ang paa ni Boyet sa kabilang upuan. Nag-umpisa ang mediation sa harap ng Lupon chairman. Si Tessie ang naunang magdrama. Sinabi niyang inalagaan niya daw ang tatay ko ng 20 anyos at bigla na lang akong dumating para nakawin ang asawa niya. Nakakaiyak ang speech niya. May kasama pang panyo pampunas ng luha. Nangingitim na ang mukha ni Tito Boying sa galit. Pagkatapos niyang nagsalita agad si Tito Boying. Tessie, sabi mo ikaw nag-alaga sa Kuya Jun ko? Tatanungin kita. Nung na-ospital siya dahil sa slip disc, sino ang nagbantay sa ospital? Ang pamangkin ko. Nasaan ka nung time na yon? Natameme si Tessie. Aba, nag-aalaga ako ng mga apo noon. Apo? Ang apo mo ay apo mo. Pero asawa mo ang kapatid ko. Pare-parehong matatanda na ang mga anak mo. Bakit hindi asawa nila ang mag-alaga sa bata? Sumabat si Boyet, Tito Boying. Pamilya namin to. Huwag kayong mangialam dito. Umabante si Tito Boying. Kapatid ako ni June. Pamangkin ko si Joy. Ako ang nanghihimasok? Ikaw Boyet, Nanding, Kiko. Kailan nyo tinawag na, Tay ang kapatid ko? Joy! Sigaw ni Boyet. Huwag mong ibalik ang nakaraan. Pumagitna na ang chairman. Sandali po. Tama na yan. Ang hiling lang po ni Ginang Tessie ay makausap ng personal ang asawa niya. Miss Joy, bakit hindi natin papuntahin ang tatay mo para makausap natin siya ng harap-harapan? Kung gusto niya talagang sumama kanino, siya na ang magdesisyon. Nag-isip ako at tumingin kay Tito Boying. Tumango siya. Sige, sabi ko. Pero hindi dito sa Barangay Hall. Masyadong maingay dito, para sa kanya. Punta tayo sa bahay ng kapatid ko, si Tito Boying. May bahay din siya sa Fairview. Doon tayo mag-usap. Mabilis na pumayag si Tessie. Sige, sino bang takot? Kinagabihan, nagkita-kita kaming lahat sa bahay ni Tito Boying sa Fairview. Nung isinama ko ang tatay ko, wala siyang kaalam-alam na nandoon sila Tessie at Boyet. Pagpasok namin, natigilan siya. June, tumayo si Tessie at akmang yayakapin ang tatay ko. Ang payat mo na! Pinapabayaan ka ba ng anak mo? Inatrasan ng tatay ko si Tessie at hindi tinanggap ang yakap nito. Tessie, okay lang ako. Mahina pero seryoso ang boses niya. Araw-araw akong pinagluluto ni Joy. Paborito kong ulam, mas masarap kaysa sa nakakain ko sa bahay. Namutla ang ngiti ni Tessie. Kay, kahit na, hindi ka pwedeng tumira lagi sa anak mo. Hindi mo ba namimiss ang apo mo? Katahimikan. Inangat ng tatay ko ang ulo niya. Tessie, 20 taon tayong nagsama. Alam ko ang ginawa mo sa akin. Sinasabi mo yan, pero hindi ko nakalimutan. Kinuha mo ang buong ipon ko sa SSS ATM bago kayo pumunta dito. 120,000 yon. Nagpaalam ka ba sa akin? Natahimik ang lahat.
Ah, kinuha ko lang para safe. Utal-utal niyang sagot. Wala kang itinirang kahit piso. Medyo tumaas na ang boses niya. Ang perang binibigay mo sa akin? Alam ko kung anong halaga kumpara sa naiipon sa account ko. Ngayon alam ko na. Ayoko na. Lahat ay nagulat. Wala pa siyang lakas ng loob magsalita ng ganito sa loob ng 20 years. Hindi na ako uuwi. Dito na lang ako titira. Kung gusto mo ng annulment, sige. Ibibigay ko pa rin ang share mo. Pero ayoko na sa inyo. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Wala na siyang masabi. Namula sa galit si Boyet. June, anong pinagsasabi mo? Akmang susugurin niya ang tatay ko, pero hinarang siya ni Tito Boying. Huwag kang bastos dito sa bahay ko, Boyet, sigaw ni Tito Boying. Tumalikod ang tatay ko at nagsabi sa akin, Joy anak, uwi na tayo. Umalis kami. Sa sumunod na ilang araw, nanahimik na sila. Ngunit nung Mayerkules, may isang bagay akong napansin sa mailbox ng kondo. Isang papel na nagsasabing kailangan daw i-transfer ng tatay ko ang SSS account branch niya. Kung hindi, mawawala daw ang pensyon niya. Walang pangalan. Tumawag ako sa SSS hotline. Sabi sa akin, hindi kailangang i-transfer ang pensyon at kaya daw nila ako tinawagan noon ay dahil may asawa na nagtanong kung paano ililipat ang pag-receive ng pensyon sa sarili nitong pangalan. Si Tessie. Gumagawa siya ng paraan para direktang mapunta sa kanya ang buwan ng pensyon ng tatay ko. Ikinandado ko ang lahat ng ID, ATM at passbook ng tatay ko sa safe ko. Hindi siya pwedeng magtagumpay. Kinaumagahan, ginising ako ng tawag ni Tito Boying bandang 2:00 ng madaling araw. Joy, tingnan mo ang Facebook group ng bayan natin. May nag-post ng paninira sa'yo. Si Boyet? Nag-login ako agad. Isang viral Facebook post. Puno ng kasinungalingan. Sinabing, kinulong ng anak ang sariling ama at ninakaw ang pensyon. Nakakabit pa doon ang litrato ng tatay ko na mukhang pagod at malungkot. Libo-libo na ang comments, mga nagagalit at nakikichismis. Kalmado akong tumayo, tumingin ako sa bintana. Sige, kinabukasan, pumunta kami ng tatay ko sa police station. Nagsampa ako ng kasong cyber libel at extortion laban kay Boyet at Tessie. Dinala ko ang mga ebidensya, ang liham, ang picture, ang bank statement, ang CCTV. Nang malaman nilang nakasuhan sila at seryoso ako, nabulabog sila. Tinawagan ako ng abogado ko. Gusto daw nila ng out-of-court settlement. Umatras daw sila pabalik sa probinsya at hiyahiyang naglalakad sa kalsada dahil kalat na ang totoo sa tulong ni Tito Boying na ipinagtanggol kami sa group chat. Hindi ako nagsettle. Sabi ko, hayaan silang magdusa. Ngayon, kalmado na ulit ang lahat. Ang tatay ko ay nag-enjoy na sa buhay dito. Tuwing umaga, nakikizumba siya sa plaza. Tuwing gabi, natuto siyang tumugtog ng gitara. Pangit pakinggan, pero tuwang-tuwa siya. Nung isang gabi, kinuha niya yung bago niyang ATM card at ngumiti sa akin. Joy anak, pumasok na yung unang buwan ng pensyon ko. Mula ngayon, iipunin ko to para sa kasal mo. Naiyak ako habang tumatango. Ngayong araw, maaliwalas ang kondo at habang nakikinig ako sa pag-strum niya ng gitara, nawala sa tono na parang luma at sirang radyo, naramdaman ko na worth it ang lahat ng pinaglaban ko. Kung minsan, ang pag-aakalang katapusan na ng mundo ay pagkakataon lang pala para pumili ng tamang daan. Pinili ako ng tatay ko at pinili ko rin siya. Dito nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli.